Nako po, eto po, medyo mahigpit ang pag-uusapan natin ngayon, no? Talagang pagpipilitan po talaga ng mga ICC na tama sila, no? Kaya nga sa pag-uusap na to na si Harold Respicio, dito sa tono niya, sa kanyang tunog, ay para talaga lumilitaw na sa ICC, sa aking palagaya, sa aking teorya, may nag-uutos, may nagko-command dyan, sa tingin ko. Kasi alam niyo bakit? Kasi mismo si Harold Respicio na at iba pang mga abogado magagaling, na wala na tayo sa jurisdiction ng ICC. Pero anong ginawa nating bansa, nakikipagkaisa pa tayo at yung leader natin, ayaw daw na kuno ng ICC pero pumayag siya dalhin doon. Hindi niya naman siya, wala naman siyang kinalaman eh. Sabi niya ng palengkerang spokesperson natin, di ba? Wala naman daw kinalaman si Marcos sa pagdala kay Tatay Digong. Oo naman, wala naman talagang kinalaman. Pero nung pumayag ka na dalhin si Tatay Digong doon, ha, masahol ka pa sa parang pumayag ka. Di ba? O ito, painggan po natin at anong balita po. At sabi, parang i-invade daw ng Amerika, no? Parang nagalit yata si Trump dito talaga sa ICC sa pinagagawa kasi ng mga to, eh, no? O, painggan po natin si Harold Respicio po. Ay dating Walang jurisdiction yung ICC dahil nag-withdraw na yung Philippines noong 2019 mula sa Rome Statute kaya hindi naka-obtain ng jurisdiction yung ICC. Tandaan natin na ang ICC ay meron lamang residual jurisdiction kapag ang isang bagay ay under consideration na ng court at the time na nag-withdraw. So ibig sabihin kapag nag-withdraw ng 2019, under consideration na ba ng court yung kaso ni Duterte at the time. Kasi kapag under consideration ng court, ibig sabihin, pwede silang mag-proceed. Ang sabi ng depensa ay hindi under consideration ng court kasi kapag tinatawag mo na ICC, siya yung court, di ba kapag court may judge? Di ba ang court kapag gumagalaw, nagde-decide yung judge dapat? Dapat yung judge ang nag-act. Ang judge, umpisa lang siyang nag-act noong 2021. Doon nung inauthorize niya yung pre-trial investigation laban kay dating Presidente Duterte. So ibig sabihin, formally under consideration lang siya nung 2021. Nung 2019, nung nag-withdraw tayo, ay hindi pa siya under consideration. Okay. Therefore, hindi pasok sa residual jurisdiction ng ICC yung kaso ng dating Presidente Rodrigo Duterte. So isang grounds yun ng kanilang pag-dismiss ng kaso. Walang jurisdiction doon mismo sa case, jurisdiction over the subject matter. Ang pangalawang grounds naman na jurisdiction na kanilang kine-question ay yung jurisdiction over the person. Bago ka mag-proceed sa isang case, dapat maayos na makuha mo yung jurisdiction sa isang tao. Ibig sabihin, dito sa Pilipinas, kahit na anong criminal case, kahit na anong maayos na judicial system, dapat makuha mo yung jurisdiction over the person. At sa kahit na anong criminal case. Hindi kasi sir eh, ang gusto talaga nila sir, ang naratibo nila sir, dali si PRRD doon sa dahig. Akala nila si Teriling, ang lakas anya ni Teriling, nadala si Dahi. Uy, hindi malakas si Teriling. Lumakas lang siya kasi pabor yung administrasyon na dalhin doon. Di ba? Kung malakas siya, dapat yung ICC, dinampot siya dito. Hindi. Yung administrasyon na ito, dinampot si Tatay Digong, dinala doon sa dahig. Di ba? Tulad ng criminal case ng ICC, ang paraan para makuha yung jurisdiction ay yung maayos na serbisyo ng warrant. Dapat sa pag-service... Hindi, may nadali eh. Di ba? Walang warrant eh. Kasi baka makatakas pa, baka pumalag pa si Digong eh. Sinakay kagad sir, para pagkababal galing Hong Kong, sinakay kagad, di walang warrant, di ba? Nasa cellphone daw. Katuya, di ba? Talaga hindi nakakalimutan ng tao yung ginawa nila. Hindi nakakalimutan ng tao yan. Unang warrant ay naprotektahan ang lahat ng karapatan ng akusado. So, ibig sabihin, dapat lahat ng kanilang constitutional rights ay nasunod. Dito sa sitwasyon ng dating Presidente Duterte, nasunod ba ang kanyang constitutional rights? Regular ba ang pagkaka-aresto sa kanya? Hindi. Tama. Dahil nakasaad sa ating konstitusyon. Pinayagan ng Pilipinas, ng justice system natin, na ganito umaresto sa atin. Wow! Bakit? Makakalaban yung administrasyon? Di ba? Yan na nga eh. Inaapakan na, ininsulto na yung justice system natin, inaapakan yung pagkatao natin, soberenya natin, sinusuko nila, lahat, marami na damage dyan sa ginawa nila kay PRRD. Ngayon, tuwan-tuwa ang ICC. Ito, sa kwento na to sa sinasabi na walang jurisdiction ng ICC, sabi ni Harold Respicio, para lumilitaw sa isipan ko na talagang parang, itsorya ko, may nasa likod ng ICC.
Hindi naman Amerika eh. Hindi naman kung sino eh. Amerika galit niya dyan eh. Sabi niya ni Harold, i-invade yan, yung ICC na yan eh. Baka pasukin kayo dyan eh. Baka sa galit ni Trump. Di ba? Doon sa ginawa niya sa Venezuela ba yon? Baka ganyan-ganyan gawin eh. Bakit? Eh di ba nabalita nakaraan si Trump na sinasabi na pagbaba ni Trump sa pagiging presidente niya, may pangamba na pwedeng hulihin siya ng ICC. O anong gagawin? Eh di prevent na. Bago pa lang bumaba si Trump, baka gawa ng action ni Trump yan. Di ba? Eh ngayon, itong balitang ito kay PRRD, hindi lang Pilipinas po nakikinig, tandaan nyo. Buong mundo po nakapakinig kay PRRD ngayon na itong hearing. Ha? Buong mundo po makikinig niya. Bakit? Kasi iniingatan din nila ang soberanya nila eh. Baka kung nangyari nga sa Pilipinas, ginawa sa PRRD, what if pa kaya sa bansa namin? Kaya nakikinig sila ngayon eh. Diba? Kahihiyan ng bansang Pilipinas, pumayag ang kalahi nyo. Samantalang kami, mga Russia, kaya Putin, hindi pumayag na dalhin yung nahulihin si Putin sa kanila. Kahit magkakaganong-ganong, kagulo-gulo na, hindi papayag. Pero Pilipinas pumayag? Wow! Kahihiyan. Inilagay nyo sa kahihiyan ng mga Pilipino. Ngayon, yung mga senador, magkokokos na pa yun, may kokos sila, sama-sama pa sila, mga senador, ha? Nagkokos-kokos yung mga yung mga nagpapanggap maka-Pilipino. Kuwari ayaw ng China, no? Pero yung Pilipino, ngayon lang pitatanggol sa China. Ha? Sa China pinatanggol, pero sa flood control, kalahin nila, ninakawan, hindi nila pinatanggol ang Pilipino. Di ba? Tahimik sila sa flood control. No one shall be Tapos yung mga biktima ng ICC, itong lalaking ito, sinasabi ko sa inyo, itong lalaking ito, ha? Todo ano sila? Oo. Alam nyo to, kilala nyo to, di ba? Kilala nyo to lalaki to, paulit ko siya sabi sa ito, hindi ko makakalimutan to. Hindi ko matanggap sa ginawa niya doon sa babae. Hindi ko matanggap. Ayoko na ikwento pero alam nyo na. Hindi ko kaya tanggapin na may ganun pala. Hay, maski ako Lenny ako kunwari Lenny ako nakita ko ginawa ng lalaking to, wala akong paraan para makaano man lang dito kundi mga Duterte ibalik. Totoo lang. Para ikulong naman to kasi mali mo makalaya yan eh, di ba? deprived of liberty without due process of law. Kapag ikaw ay inaresto, that is deprivation of liberty. Tama. And due process of law, ibig sabihin dapat sundin mo ang batas. Tama. At ano ang nakalagay sa batas? Ang batas nakalagay ay dapat ang warrant na issued ng ICC ay dapat dumaan sa local courts. Ang Rome Statute, to which tayo ay party, ay part of the law of the land. Ibig sabihin, sabi sa Konstitusyon, lahat ng pinirmahan natin na international agreement ay part of the law of the land. Ka-level niya ang lahat ng batas sa Pilipinas. Ibig sabihin, ka-level niya yung mga RA, Republic Act. Pero, mas mababa siya sa konstitusyon. Hindi niya pwedeng i-defeat yung sovereignty ng ating state, hindi niya pwedeng i-defeat yung constitution dahil ka-level niya lang ang mga batas. So lahat ng mga batas sa Pilipinas ay dapat mag-submit sa constitution. Kaya kapag sinabi ng konstitusyon na Hindi kasi katwiran nila, 'di ba sabi niya ng mga sa mga part ng Duterte, walang due process ang ginawa kay Pangulong Duterte. Ano sagot ng mga pilosopo? Bakit sa panahon ba ni ni Duterte may due process? Oh. Ibig sabihin, kung si Duterte pala lumabag sa batas noon walang due process, ganun din gagawin nila, ilalabag din sila batas. Eh di pare-para sa silang kamalian ginawa. Di ba timo katwiran na yan? no one shall be deprived of liberty without due process of law, ibig sabihin, sundin dapat ang bawat sinasaad ng batas. Kaya kapag sinabi mismo ng Rome Statute, which is part of the law of the land, na isang batas din sa Pilipinas na dapat dumaan sa korte yung warrant para magkaroon siya ng visa at maayos na warrant at maayos na serbisyo para effectively makakuha ng jurisdiction over the person ng dating Presidente Duterte, yun dapat ang kanilang ginawa. Kaya kapag hindi sinunod yung requirement ng batas na violate ang ating konstitusyon, irregular ang kanyang pagkakaaresto. Kapag irregular ang pagkakaaresto ng isang akusado, meron bang jurisdiction over the person? Wala! Kapag walang jurisdiction over the person, walang jurisdiction din yung body para itry yung person na yun. Matibay ba yun na pwede na gawin as one of the first primary defense kay Duterte para mapalaya siya? Doon sa jurisdiction over the subject matter, meron din tayong precedent dyan. Merong dissenting opinion na rin na na-publish doon sa ICC na sinasabi na hindi pwede na i-anchor mo yung tinatawag na under consideration by the court yung time na yung prosecutor ay nag-start ng kanilang preliminary examination.
Tandaan natin yung ginawa nila noong 2018 ay preliminary examination na ginawa ng prosecutor ng ICC. Ang prosecutor ba kapareho ng korte o hindi? Hindi, di ba? Kapag nasa korte ka, iba yung judge at iba yung prosecutor. As a matter of fact, dapat nga magkaiba talaga sila. Hindi pwedeng iisa yung interest nila. Ang korte ay yung judge. Kaya kapag sinabi ng Rome Statute na under consideration of the court, ibig sabihin under consideration ng judge, hindi under consideration ng ibang entity. Ang prosecutor ay ibang entity. Ang nakalagay nga doon sa dissenting opinion noon, hindi pwede na ganyan yung paraan ng ating pagde-decide. Dahil, ibig sabihin ba kung gusto mong i-prosecute ang isang tao, mag-open ka lang ng folder, okay na, kahit hindi naman siya labas-basan ng mga husgado. So, ibig sabihin kahit na sinong bibo na nasa prosecutor's office, na merong political agenda, magbubukas lang ng folder at sasabihin niya, alright, I start the preliminary examination kahit walang basbas ng court mismo through the judges. Pwede niya nang ipitin ang kahit na sinong leader ng isang bansa. Hindi pwede. Dahil ang pinagbigyan natin ng karapatan over sa atin ay yung korte mismo. At yung korte ay nasa kamay ng mga husgado. Hindi yung nagmamagaling na prosecutor. Sinabi mong mga loko-loko. Loko-loko itong mga taga-ICC na ito. Mga loko-loko kayo. Ang United States, Mga kagaibang tinawag ni Attorney Harold Respicio na loko-loko. Iba ka na sa ang United States mismo, galit siya sa ICC. O pati daw, makinig kayo, United States, galit sa... Ayaw niyang mag-submit sa jurisdiction ng ICC. Hindi sila pumirma ng Rome Statute. As a matter of fact, meron silang law na tinatawag na Hague Invasion Act Naku po. para sa kahit na sino na hinuli ng ICC na American citizen, i-invade nila yung Netherlands. Naku po. I-invade na po. Alam ko, lulusubin, papasukin. Wag i-declare ng kung ano mang gera. Naku po. Sabihin ko sa inyo pag yan ginawa. Ay, eto sabihin ko sa inyo ha. Kaya ginagawa ng Amerika hindi dahil takot si Trump. Dahil iniingatan nila, nakalahi nila, damputin. Dito lang naman sa Pilipinas, napakawalang ya yung mga nasa posisyon eh. Mga nasa taas, napakawalang ya. Hindi lahat ha. Na pinapayagan nila Pilipino, bato, gusto nila damputin, okay lang sa kanya. Di ba? Okay lang yan, damputin, papasukin. Pero China, ayaw nila papasukin dito. Di ba? Galit na galit sila. Bakit? Ang katwiran nila, hindi tayo sunod-sunuran sa ibang lahi. Tapos ICC papapasukin mo? Eh di masahol ka pa sa sunod-sunuran. Uto-uto ka na, sunod-sunuran ka na, ha? Pilipino, binibenta mo pa sa mga ibang lahi. By any means, Invasion, no? I-ano ka, i-invade ka ni Trump, oh. Naku, dami-dami mong gagalitin, US pa. Hindi, totoo lang, di ba? Baka nga ito kay PRRD, itong nangyaring, itong gagawing hearing na to, itong hearing na to sa, pag naalaman ni Trump to may ganito pala, lalong iintig yung sanction nila sa ICC. Di ba si Trump sinanction yung ibang judges dyan? Bakit? Kasi yan sa pagbaba ni Trump, maaling gawin sa kanya yung ginawa kay PRRD. Kasi si PRRD, hindi po national news lang yan. International news po yan, yung nahuli siya. Tandaan nyo. Di ba? Nakarating sa iba't ibang panig ng mundo. Kung iniisip nila, kung hinuli pala si PRRD, paano pa kaya kami, mga presidente ng ibang bansa? So, gagawa sila ng paraan na hindi na sila madampot. Saka, pang-apak sa jurisdiction nila yun, sa justice system ng kanilang bansa. possible. Yun ang policy ng United States. Sinanction nga nila yung isang judge nila eh. Tantindi, i-invade yung Netherlands, ako, yari kayo. Ibig sabihin, bawal pumasok sa United States, frozen, lahat ng kanilang assets. Tama yun, di ba? Baka nakalimutan ng ICC yan. Territories ng Amerika. So, ibig sabihin, loko-loko itong mga taga-ICC, walang credibility itong mga ito. Yari What kayo. happened to Senator Bato de la Rosa and Senator Coco? Umiwas muna sila. Maraming mga kaso na nasa ICC na wala yung akusado pero hindi umandar kasi nga hindi nahuli yung akusado. So wag sila magpahuli. Minalas na lang talaga tayo. Visit na Torre na yan. Kaya inaresto kasi si Presidente Duterte. Wrong move talaga yan. Alam nilang irregular yung ginawa nila. Alam nilang against sa Constitution yun. Violation yun ng Constitution. Dapat talaga singilin ng milyong-milyong salapi itong si Torre dahil binayolate niya yung karapatan ni President Duterte. Kasi meron sa civil code na kapag binayolate yung freedom ng tao, pwede mo siyang singilin ng pera. Pupusin mo yung yaman itong kasi inamin mismo. Alam mo, pwede, ito, sorry lang to ano possible na hindi makalay si Duterte? Alam mo anong possible? Okay, sige.
tanggapin ng mga Pilipino hindi makalaya. Pero alam mo anong gagawin pag hindi nakalaya si Duterte? Ano pwedeng mangyari? Ano pwedeng gagawin? Kumbaga, dito sa pag-uusap na to, anong mangyayari kung hindi palaya si Duterte? Ha? Iisipin ng ibang bansa, may ganito palang hatol sa ICC. Kakalas lahat yan. Di ba yung Venezuela kumalas na dyan? Na nauna ng kumalas, kakalas sa ibang bansa dyan. Iimbestigahan nila yung ICC. Ano ba meron yan? Sino ba nasa likod na yan? Di ba? Yan ba ay napupolitiko? Tulad ng sinabi ni Senator Dante Marcoleta, di ba? Nagpunta sa dahig si Senator Marcoleta, hindi niya pinapasok, di ba? Senador siya ng Pilipinas, hindi siya pinakayagan na makita si Pangulong Duterte man lang. Hindi na makausap, napakalupit, di ba? Napakalupit. Pag yan si Duterte hindi nakalaya ngayon, magkakaroon siyempre ng kaisipan niya ibang bansa. Teka muna, imbestigahan natin yung mga yan. Sino ba yung mga yan? Sino ba nagpapatakbo niyan? Ng ICC niya, di ba? May katanungan nga. Tayo nga mga Pilipino, nag-iisip na ng gano'n eh. Na, bakit para ang lakas-lakas nila sa mga Pilipinas? Yung ICC, bakit? Sino ba? Sabi yan ng ibang chismis eh. Ano, may binabayaran ba ang ICC sa Pilipinas? Meron ba sa Pilipinas binabayaran ang ICC? O napupolitika ba? Katulad sa Pilipinas ang ICC? Nabubulungan ba sila? Yan ang maraming katanungan eh. Kaya hindi maaaring hindi isipin ng ibang bansa yung mga ganong kaisipan na maaari. Di ba? Kaya ito mangyayari pag di napalaya si Pangulong Duterte. Marami magkakaroon ng malaking aksyon. Ito rin na mali yung kanyang ginawa. Inamin din ni President BBM na binasbasan niya yung ginawa at ganoon din si Remulla binasbasan. Dapat ubusin lahat ng pera ng mga taong ito para i-recompense yung pag-violate nila ng karapatan ni President Digong. Eh. Matindi lang ako Grabe, matindi to. Matapang to si Mr. Attorney Harold Respicio. Nakatsinelas lang at saka parang estudyante nakasandal-sandal sa mall eh. Tsaka mag-wig na rin dapat siya para hindi siya makilala. Ito, painggan natin. Ito kay Attorney sa Panelo. Tuloy natin. Yan po, Attorney Sal. Ano po ang inyong komento tungkol sa isyong iyan? Yan paulit-ulit na nating binibigyan ng ating kaisipan dyan na kaya yan nagkakagulo. Kasi maraming gustong sumausaw, makialam sa relasyon ng China at ng ating bansa. Ang dapat kasing pumupronta dyan ay ang Department of Foreign Affairs, ang departamento nating pampatakarang panglabas. At hindi dapat sumasawsaw dyan, yung Coast Guard na yan, yung mga senador dyan, o yung Hindi mga kasi, diba, kongresista, kung sino ang narrative kasi nila, sabi diba, ang narrative nila, pakilaman ng China, huliin si Tatay Digong sa puntang ICC, gipitin ng Duterte, lahat ng kaalyado magsasalita, gipitin. Yan ang narrative nila eh. Oo. Ang Pangulo ng Bansa, ang Chief Architect ng Foreign Policy. Lahat ng ito, ang usapan, election 2028, kaya nagkakaganyan lahat sila. Kaya pag may nilatag siya dyan, ang Department of Foreign Affairs na dapat na pumpronta dyan. Ang problema, maraming gustong sumausaw, gustong magkaroon ng publisidad, kung ano-ano pa. Kaya, sa halip na magkaroon ng magandang relasyon, nagkakainisan. Dati nang ang inis sa atin yan, ang China, dahil tayo'y nagbibigay ng mga base militar dyan sa Amerikano. Pagkatapos, katakot-takot pa ng mga salitang mga nakakayamot sa kanila. Kasi itong Coast Guard natin, may madaldal dyan na isang tao, hindi naman niya linya, bira ng bira. Ito po, kasalukuyan nasa ICC po si Panelo. Talagang matalino tong abogado talaga. Hindi ko rin kasi maintindihan the Department of Foreign Affairs natin ay hindi naninindigan sa kanyang trabaho. Dapat sila ang nakikialam dyan eh. Kung sino-sino tuloy yung pumapasok. Ayan. Ayan, Attorney Sal. Well, kamakailan nga rin itong yung isang senador punta doon sa Kalayaan para magbigay ng tulong sa sa mga taga roon. Well, alam naman natin ang purpose niya pero whatever it is. Ayan po, Attorney Sal, maraming salamat po. Ngayon po, dako po tayo sa mga mensahe ng ating mga kababayan. Mula kay Efren Anino Guhilde, YouTube comment, no mercy to all kidnappers, please. Back-to-back Sara Duterte for President, Pulong or Baste Duterte for Vice President. Huwag na tayo magpabudol muli sa ibang apelido kasi
gagamitin lang ulit ng mga makakaliwa at mga oligarchs. Ayan. Ito naman po, from Mafi Nacionales, magaling lang administration magpa-presscon pero till now, walang nakukulong. Ayan, Attorney Sal. From Batang Mindanao, YouTube comment, may nakatago talaga. Wala na sila Bersamin, Pangandaman, Zaldico, Cabral, tinatakpan nila. Protector, sina Soto, Lacson, Boeing, John Vic at Browner. Plus, Pati si Pinky, mga galamay at mga, ayan, mga pati ibang Pinklawan. Bayang Crocs. Yan. Ito naman po from Ira Vihar. Came from your mouth, BBM, that the Philippines does not acknowledge ICC in our nation. But why did you force FPRRD to the ICC? Yan, tanong ni attorney. Ito naman po from Kasi, Yes po. kasi banta si Presidente Duterte sa kanilang pananatili sa kapangyarihan. Banta rin si Ayun. Inday Sara. Yan. Yan ang pinakadahilan kung bakit talaga kaya ayaw nilang palayaan si Pangulong Duterte. Hindi natin alam kaya pala nila kinulong si Duterte, banta sa kanya si Duterte. Kasi si Duterte malakas ang karisma sa lahat ng tao. Kapag ikaw Lenny ka, Pinklawang ka, loyalista ka, pag nakausap ka na rin dyan mo si Pangulong Duterte ngayon, talaga magiging Pangulong Duterte ka na rin. Kaya kailangan patahimikin itong dalawang ito. Yan ang katotohanan dyan. Ayan. Ito naman po from Mr. Tony Tubo, a YouTube comment. According to RA 9851, Section 17, in the interest of justice, the relevant Philippine authorities may dispense with the investigation or prosecution of a crime punishable under this act if another court or international tribunal is already conducting the investigation or undertaking the prosecution of such crime. Instead, the authorities may surrender or extradite suspected or accused persons in the Philippines to the appropriate international court, if any, or to another state pursuant to the applicable extradition laws and treaties. Kulang ang basis ng PBBM administration kung hindi isasama ang panghuling talata. Dapat muna itong umayon sa applicable extradition laws at treaties tulad ng Rome Statute Article 59 na sinasabi. Ayan po. Yun from Mr. Tony Tubo po, attorney. Yan nakikinig sa programa natin kasi pinaliwanag ko na yan. Kulang pa nga ang kanyang paliwanag. Mukhang hindi niya nakakuha yung mga paliwanag ko. Ang paliwanag ko, ulitin natin yung 9851, dalawa ang kulatilya, hindi lang isa. Mas magaling pa nga to kaysa kay Carpuet mas magaling to kaysa kay Carpuet Walang-wala kay Carpuet, walang-wala kay si Carpuet dito, kay Panelo. Number one, kailangan in the interest of justice. Ibig sabihin, kailangan yung pagsusuko mo ng isang mamamayan sa bansa, sa dayuhan na bansang makikiusap, na hihingi ng mamamayan taga Pilipinas, kailangan makatarungan yan. Kailangan hindi illegal, hindi labag sa saligang batas. Kaya sabi nga natin, di ba, makatarungan ba yung isusuko mo ang isang mamamayan, presidente pa dati ng bansa? Makinig kayo, makatarungan ba yun? Ikaw, Carpuet, ikaw, rank mo, lowest rank, pinaka-lowest rank hanggang Jupiter. Carpuet, susuko, tingin niya. Na inaakusa ng krimen na naganap dito naganap, dumula din sa bansa, hindi makatwiran yun. at Ang kinamit tawag niyang paghihigante. ng isang Pilipino at ang mga biktima ay Pilipino. Bakit mo ibibigay sa ICC, butata kay Panelo. ICC, butata kayo. Kung magdidebate lang, butata mga ICC, totoo lang. Kung magkaroon debate, butata, sinupalpal ni Panelo ang mga ICC. So it's not in the interest of justice. Yan ang pinakamahalaga dyan. It can never be in the interest of justice when you surrender a Filipino citizen to a foreign entity that has no jurisdiction over this country, over the person of the accused. Yan ang pinakamahalaga dyan. And meron pang isang kulatilya.
kailangan paraanin mo pa sa isang hukuman, lokal. Kaya lahat nga, di ba, pinaliwanag na natin yan. Paulit-ulit na nga tayo. Okay, hanggang dito lang po muna tayo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang dito lang po muna tayo. Narinig nyo naman si dalawang abogado ng salita, Attorney Harold Respicio, Attorney Salvador Panelo. Isa kanilang tono na talagang walang jurisdiction ng ICC sa atin. Yan ang kanilang ang kanilang tono sa atin ngayon. Di ba? Hindi natin alam kaya naglilikot sa isipan natin at teorya natin na maaring may nag-uutos ba na kaysa mga ICC? Ano ba to? Para ba may something may bubulong sa ICC na taga Pilipinas? Maraming ganyan hindi ba wala no? Okay, maraming salamat po sa inyo. Mag-ingat kayo. Paalam po sa inyong lahat.